Alam po ninyo, may mga senador na naguhugas kamay. Kunwari hindi alam, kunwari walang alam tungkol sa draft resolution na tinatawag nilang de facto dismissal of the impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo kung bakit po lumalabas na mayroong mga naguhugas kamay, may mga kunwari walang alam? Dahil kasi ito ang epekto ng nag-iingay at nagsasalita na mamamayang Pilipino. Alam ng mga senador na ayaw ng mamamayang Pilipino, majority ng mga Pilipino sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, ang ayaw na i-dismiss ang kaso. Kaya pakinggan nyo itong report na ito. Kitang-kita mo yung mga mararamdaman mo, tinukoy nila rito sa kanilang report, ang mga nagkukunwari, umiiwas. Kasi nga ho, mahalagang mahalaga. Lagi ko naman sinasabi yan, magsalita ang taong bayan. Taong bayan ang masusunod, hindi kung sino-sino lang sa usaping impeachment. Pakinggan nyo itong report na ito. May umiikot na draft resolution sa Senado para tuluyan ng ilibing ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hugas kamay dito si Senator Chis Escudero na napabalitang pasimuno ng isang kill impeachment plot para manatiling Senate President sa susunod na Kongreso. Pero si Senador Thank you sa Billionaire Channel, mga kaibigan ko yung mga nandyan. Mga dokumento na naglalayong ibasura na ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ito. Mere scrap of paper lang para kay Senate President Chis Escudero wala siyang ang kumalat na draft Senate resolution sa media kanina. Laman nito ang tuluyang pag-dismiss sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. Pero inamin ng kaalyado ni VP Sara na si Senadora Amy Marcos na nakakita siya ng hindi lang isa, kundi iba't ibang draft resolutions gaya nito. Ang pakay daw ng mga draft na ito para makahanap ng legal way para tapusin na ang kaso ng walang loopholes. Sinabi rin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na may natanggap din siyang printed copy ng nasabing draft. Pero ni isa nito, hindi pa filed sa Senate Bills and Index Section, ayon kay Senate Secretary Renato Banton. Draft pa lang eh. Sa nakuhang kopya ng media kanina, inilahad nito na masyado ng matagal ang pagkabinbi ng Articles of Impeachment sa Senado, dahilan para i-consider na itong de facto Kayo ang dismissed. nagpatagal eh. Nakasaad pa sa draft ang terminong forthwith mula sa 1987 Constitution na mandato ng Senadong gawin oras na dumating sa kanilang impeachment complaint. Sabi pa sa draft na violate umano ang karapatan ni VP Sara sa isang speedy trial. I expected something like that. Because the elephant in the room. Si Alan Cayetano ito, naniniwala naman dapat mag-trial, dapat trabaho. Your constitutional duty. I'll make it very clear, ha? Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Yan, tama yan. Sina Senators Cynthia Villar, Bato de la Rosa, Risa Ontiveros at Bongo, hindi raw nakita ang document na ito. Si Bato nga pinanggalingan eh. Tumulong ng Kampo Nigo sa media para malaman kung paano ito lumitaw. Itinanggi rin niyang galing sa Duterte Block ang anumang draft resolution na humihiling na i-dismiss Late na na mga kayo, reklamo umamin na si laban Bato. kay VP Sara. Sa daming dumadaan na mga dokumento, hindi ko po alam yung ano yung tinutukoy nila. Hindi sinabihan si Bongo. Wala po akong nakitang gano'n. I'll find out. I'll try to trace. Sabi ko nga. So, ayan, mapapansin nyo. Si Senate President Escudero, yung narinig na isa, si Alan Peter Cayetano, at saka ho itong si Amy Marcos, at ito nga si Bongo. Si Bongo parang hindi nila sinama. Ano kaya meron? May duda ba sila kay Senador Bongo, ang number 1 senador sa nakaraang eleksyon? Kasi meron hong mga lumalabas na mga balita dyan na parang baka daw hindi maganda ang relasyon ni Sara Duterte at ni Bongo. Baka daw magkalaban pa ito sa presidential election. May parang gano'n. Eh ngayon, parang hindi si Bongo na malapit kay dating Pangulong Duterte. Mukhang hindi siya aware. Pero malinaw, medyo late lang ng bahagya itong balitang ito, pero totoo yan, meron na pong umamin si Bato de la Rosa at saka si Amy na meron talagang draft resolution na umiikot na mga galing sa Duterte camp. Hindi na maidatago yun, hindi na maididina yun. Galing sa Duterte camp, Duterte Senador, like Bato de la Rosa at Amy Marcos ang nakakita ng draft resolution, pati si Jinggoy Estrada. Kung yung mapapansin,
yung mga umami nakatanggap ng draft resolution na ito, talagang identify sa mga Duterte. At ito naman si Escudero na parang lagi ko magsalita, akala mo ay tumatalumpati. Na sa oras daw na may mag-file, may resolution, ganun mga pinagsasabi. Parang wala siyang kakontrol-control. Laging sasabihin yan, a-approvean yan, pagdidibatihan niya sa plenaryo. Kung ano ang desisyon ng plenaryo na masusunod. Ay samantalang siya sa mga interview sa radyo at sa television, lagi sinasabi niya, kasalanan ng Kongreso. Hindi kami pwedeng diktahan ng Kongreso. Hindi kami pwedeng diktahan ng, dahil si Speaker lang daw ho ang may kagustuhan nitong impeachment. Wow! Ganon eh. So iba-iba. Iba-iba yung kailang mga sinasabi. Nakakalito na pero huwag kayong malilito dahil sa abot ng aking kakayanan sa aking mga channel, ipapaliwanag ko ang mga isyong ito kung ano. Basang-basa natin at nakikita natin ang mga palusot, paghuhugas kamay. Dahil nga, ulitin ko, sinabi ko kanina, yung paghuhugas kamay at pag-iwas ng iba sa responsibilidad ay dahil sa takot din nila. Dahil ang taong bayan, kayo ay nagsasalita. Kaya lagi kong hinihikayat ang mamamayang Pilipino, huwag kayong magsawa, mag-participate po kayo sa mga isyong ito dahil kasi mamamayan ang dapat masunod. Tayo ang nagpapasweldo sa mga nasa gobyerno, kaya huwag kayong matakot sa mga yan. Huwag kayong matakot sa mga politiko, kahit sino yan. Tao lang yung mga yan. Dapat silang matakot sa mga tao dahil ang Pilipino, ang mamamayan ang nagpapasweldo sa kanila. Ang mamamayan at ang mga Pilipino ang naglagay sa kanilang kapangyarihan. Yun ang kanilang katakutan pag siningili sa kanila. Kaya yung mga Pilipino, pangkaraniwan o kung ano man ang mga influence ng tao kayo, huwag kayong matakot sa politiko. Wala yan. Pansamantala lang ang kanilang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng taong bayan, sagrado sa ilalim ng batas. Kahit na sino ang presidente, taong bayan ang may kapangyarihan. Kaya hinikayat ko kayo na magbigay ng mga reaksyon, comment, sabihin nyo ang gusto nyo sabihin na aayon sa inyong paniniwala. Huwag lang personal, huwag lang pagmumura. Kasi itong mga comment po ninyo, reaksyon ng taong bayan, yan ay namomonitor nila. Meron silang monitoring team sa bawat opisina. Lahat ng senador, meron silang nagmamonitor ng social media. Sa Office of the President, sa Kongreso, sa lahat po. Mga pulis at militar, nagmamonitor din ng sitwasyon. At yung boses ng mamamayan, pinapahalagahan yan ng matitinong taga-gobyerno. Yun lang hong mga pasaway dahil makasarili. Yun lang hong mga politikong walang pakialam sa iba dahil sila ay nandyan na. Kakaunti yun. Pero yung nagmamahal at nagmamalasakit sa mga taga-gobyerno, local and national, elected man o hindi, ay nakamonitor, kanilang kinukonsidera, nire-respeto ang reaksyon ng taong bayan. Kaya ulitin ko, huwag kayong magsasawa. Manood at makinig at sumubaybay sa isong ito. Dahil pag tayo nanahimik, sasapawan tayo ng mga politikong yan. Pag nanahimik kayo, aapak-apakan tayo ng mga abusadong politiko. Kaya hindi ho pwede yun. Sila ang dapat matakot sa mamamayang Pilipino. Sila ang dapat sumunod sa mamamayang Pilipino. Hindi tayo ang susunod sa kanila. Susunod lang tayo sa kanila kung naaayon sa batas ang kailang ginagawa. Pero kung hindi, especially sa saligang batas, never natin gawin yan. Sila ay ating papaalalahanan. Ang aking mga channel, mananatiling tulay sa kaalaman at mga isyong napapanahon. Hindi po ako mawawala. Hindi ko ito ibibigay. Paninindigan natin ang tama para sa bayan, para sa inyo, na aking mga followers, subscribers, at mga viewers sa buong mundo.